Bawat isa na tayo ay tumayo at muli makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Roma, Kabanata 13, talata 11 hanggang 14. Romans chapter 13, verse 11 to 14. Basahin po natin ang verse 11. Verse 11, besides this you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. Verse 12, the night is far gone and the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Verse 13, let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. Tayo po'y sumandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, muli kami po ay nagpapakumbaba sa iyo pong presensya, sa trono ng iyong biyaya at habag. At kami, Panginoon, ay inaamin namin na wala po kaming magagawa kung kami po ay wala sa iyo. Kaya sa umaga pong ito ay hinihingi po namin ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong mga buhay, sa pangangaral po at pakikinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon, patuloy po kami na bigyan ng kaunawaan sa bawat salita po na inyo pong ibabahagi sa umagang ito, upang patuloy, O Diyos, na kami ay makalakad sa liwanag gaya po ng sinasabi sa teksto, na makalakad po kami sa biyaya at habag, sa karunungan at paggabay, sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Upang patuloy, O Diyos, kami, Panginoon, ay maging matatag sa mga pagsubok, maging malago sa amin pong araw-araw na pananampalatayang pamumuhay, at maging mabunga po sa aming pagmiministeryo. Upang, O Diyos, patuloy kang maitaas sa aming buhay at maluwalhati ka, at madatnan mo po kami na nagtatapat hanggang sa wakas ng iyong muling pagbabalik. Upang, Panginoon, di namin abutin ang iyong paghukom, bagkos ay ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at ang kabuuan po nito. Salamat, O Diyos, ito pong aming nagkakaisang panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo po ang bawat isa. Naniniwala po tayo na sa doktrina at aral po na ikinuturo sa ating confession sa tinatawag pong probidensya. Ibig sabihin po, walang bagay na nagkakataon, ang lahat ay itinakda ng Panginoon, wala pong aksidente. Ibig sabihin, ang lahat po ay orchestrated by the wisdom and power of God. And kung mapapansin niyo po, sa 2 linggong nakaraan, ay nagtutugma yung ating mga pangangaral. Kung maalala niyo po na nangaral si Elder Rixan 2 weeks ago, patungkol sa Psalm chapter 2, the reign of Jesus Christ, o yung pong tinatawag natin na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo na naipropesiya sa Lumang Tipan. Tapos last week, nag-preach po sa atin si Reverend Reeves on Isaiah, patungkol naman sa suffering servant. Kung mapapansin niyo po, kung tayo ay sensitive sa pagkilos ng banal na Espiritu, ay sa 2 linggo pong yun, ay naipahayag yung pong tinatawag natin na paglalarawan sa Panginoong Jesucristo bilang lion and the lamb. Siya yung leon na kung saan ay naghahari, ngunit siya po ay hindi lamang naghahari, siya po ay naglingkod sa atin at nagdusa. No, kaya nag-complement yung 2 message pong yun, no? Kung tayo po'y sensitive lamang sa pagkilos ng banal na Espiritu,
2 weeks po tayo na nakita natin na naging Christocentric yung ating preaching. Nahiyag si Kristo na nagahari at nahiyag si Kristo bilang naglilingkod, no? At minsan iniisip natin yung paglilingkod niya nangyari during His time, His ministry, His death, His resurrection. Yun yung ministry niya sa atin. Pero alam niyo po ba, up to now, nagmi-minister siya sa atin. Ang Panginoong Kristo ay naglilingkod pa din sa atin, no? Sa paanong paraan? Sa paraan na siya po ay nandoon sa kanang bahagi ng Ama at siya po ay nananalangin para sa atin. Ang Christian life is not easy. Hindi po tayo pinangakuan na pag tayo once naging Kristiyano ay magiging madali na ang ating buhay. Bagkus po ay mas dadami pa ang mga tinatawag na challenges and ang comfort na meron po tayo doon. Ang Panginoong Kristo ang nananalangin sa iyo na ikaw ay magpatuloy hanggang sa wakas. Na ikaw hindi bumitaw sa pananampalataya, ikaw ay magpatuloy hanggang wakas. At gayon naman po ay babalik tayo sa Romans, no? Sa sermon series on the book of Romans. This time, nasa chapter 13 na po tayo, verse 11 to 14. Kung magkakaroon po tayo ng pagbabalik tanaw sa pangangaral tungkol po sa Romans, maalala po natin na yung huli po nating napag-usapan ay yung pagpapalaya sa atin ng Diyos mula sa pagkakautang natin ng kasalanan, na kung saan pinalaya tayo sa kasalanan, kaya tayo po ngayon ay makakasunod na sa kalooban ng Diyos. At ngayon naman pong araw na ito, nasa Romans 13 pa din po tayo. Nagpapatuloy po tayo sa mga aplikasyon ng mga doktrinang napag-aralan natin from chapter 1 hanggang chapter 12. Nasa 13 pa din po tayo. Ito po yung mga practical implications o mga practical po na mga hakbang para po sa ating Kristiyanong pananampalataya. At 2 punto lamang po yung titignan natin ngayong araw na ito. We will discuss 2 things, no, about the Christian life that we must continuously be doing. Namadatnan tayo ng Panginoon na ginagawa natin ang 2 bagay pong ito, no? Habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ni Kristo, 2 lang naman po yan, no? Kunin na tayo ng Panginoon o siya ay magbalik. Kagaya kahapon, si Kuya Jerry ay nagkaroon po tayo ng, nalala niyo po si Kuya Jerry na lagi nating pinapanalangin na meron pong cancer, no? At siya umuwi na po, no, sa Panginoon. At naniniwala po ako na sa providensya ng Diyos, yung huling-huling lesson ng Bible study na ginanap namin ni Romer sa kanya, ay kanya pong malugod na tinanggap yung gospel. At kung pinanampalatayanan niya po yun, nasa lugar na po siya ngayon na kung saan ay wala ng sakit, wala ng pangamba, wala ng takot, at nakaranasan niya na po yung biyaya ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, no? At tayo po bilang mga mananampalataya na nananampalataya kay Kristo na ngayon, ay 2 lamang po yan. Pwede tayong kunin ng Panginoon o kaya naman siya ay pwedeng bumalik na. At sa pagkakataon pong yun, nawa tayo ay madatnan na ginagawa ang 2 bagay pong ito. No? Yung 2 bagay pong ito. At yun po yung ating title din ng sermon. Yung putting off the darkness and putting on the light. Yung paghuhubad ng kadiliman at yung pong pagdadamit ng kaliwanagan. Simple lang po yung illustration. Bago po tayo pumunta dito sa church kaninang umaga, ay naligo po tayo, no? At nagpalit ng ating damit. Wala pong nagpunta dito na ang suot-suot niya ay yung kanya pang damit kagabi na pinantulog. Tayo po lahat ay nagbihis, hopefully. Hopefully tayo po ay nagpalit ng ating damit. At yun po yung simpleng ilustrasyon na binibigay ni Pablo dito sa Romans 13, na dapat po tayong madatnan ng Panginoon na kung saan po ay hinuhubad ang kadiliman at nagdadamit po ng kaliwanagan. At ito po yung 2 things about Romans 13:11 to 14. Umpisahan po natin yung unang bahagi, yung putting off darkness. Basahin po natin ang verse 11 to 13 muli po, no? Verse 11 to 13. Mahalaga pong may Bible tayo, no? Nang nasusundan po natin yung teksto. Sabi po sa verse 11, besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. To wake from sleep. For salvation is nearer to us now that when we first believed. Verse 12, the night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and
jealousy. Alam niyo po anong nasa isip ni Pablo during this time? Alam niyo, napaka-common nung panahon niya na makakita ng isang Romanong sundalong lasing sa Roma, no? Pangkaraniwan yun, no? Pag pumunta kayo ng city of Rome, kung yung sundalong yun ay kanyang day off, ay magpapakalasing yan ng magdamag. Hanggang sa umaga, yan po ay tulog. At yan ang nasa isip ni Apostle Paul na pinapakita niya sa ating illustration, na kung saan ang isang sundalo po na nahuli, na siya'y natutulog dahil sa kanyang kalasingan at hindi niya suot ang kanyang baluti, at kinaumagahan ay ang pakikipagbaka, tiyak na siya'y matatalo sa pakikipaglaban, mapaparusahan pa siya ng kanyang general. Ayun po yung ilustrasyon. Isang sundalong lasing na nadatnan ng kanyang commanding officer na hindi suot ang kanyang baluti. At ito na, kinaumagahan mula sa gabi, magdamag na nagpakasaya, at kinaumagahan ang araw po ng pakikipagdigma, siya ay tulog dahil siya'y lasing, hindi niya pa suot ang kanyang baluti, nasa panganib po siyang mapatay ng kanyang kaaway, at nasa panganib din po siyang maparusahan ng kanyang commanding officer. Yan po yung verse 11 to 13. Yan yung illustration na nasa isip ni Pablo upang ipaalala sa ating mga Kristiyano ang isang hakbang pong ito. At tandaan po natin sa Biblia, marami pong tinatawag nating allegory or metaphorical na mga paglalarawan. Sabi po diyan na tayong mga Kristiyano ay mga sundalo in Ephesians 6. Tayo yung mga sundalo. Once na ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw ay nag-sign up para ikaw ay maging isang sundalo niya. At hindi lamang po iyon, no? Laging sinasabi na yung pong buhay Kristiyano ay isa pong pakikidigma. Hindi siya isang bagay po na payapa, kundi ito po ay araw-araw na pakikipagdigma natin. No, yan ang buhay Kristiyano. Ikaw ay naging sundalo ni Kristo, araw-araw na mayroong digmaan sa panunukso ng kaaway, sa mga problema sa buhay, at maging sa pag-uusig ng sanlibutan. Dahil ikaw ay naging sundalo na ni Kristo, mayroon ng tinatawag na araw-araw na pakikipagdigma sa mga bagay na ito. At tandaan po natin, sa Biblia, pag sinabing gabi, lagi yung paglalarawan ng tinatawag po natin na kasamaan ng sanlibutang ito. At pag sinasabing umaga, yung po ay paglalarawan sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya nakita niyo yung picture na nilalarawan sa atin ni Pablo? Kinagabihan, siya'y naglasing, no? Sundalo siya, may tungkulin siya, meron silang pakikidigma sa umaga, ngunit nagpakasaya siya ng walang taros, at siya po ay nag-inom, at kinaumagahan, tulog na tulog, araw na ng pakikipagdigma, hindi suot ang baluti, ito na ang kanyang commanding officer, ito na ang kaaway, ayun, nakatulog. Kaya sabi ni Pablo dito, gising mga Kristiyano. At mula sa mga allegories pong ito, paglalarawan, maunawaan natin na si Pablo ang kanyang sinasabi sa atin, ang mga Kristiyano na nakatulog sa kanilang tungkulin, o sila po ay parang nawalan na ng gana sa kanilang buhay pananampalataya, o wala na po silang motibasyon na magprogreso pa sa kanila pong buhay pananampalataya, dahil sila po ay nakipag-inuman sa kaaway o patuloy na namumuhay sa kasalanan, si Pablo ay ginigising sila. Sila ay tinatawag na magsisi sa kasalanan ito at magbalik kay Kristo. Dahil maaari silang mahuli, no, madatnan ng kanyang general, ang Panginoong Jesucristo, na kung saan ay maaari siyang mahukuman sa araw po na iyon kasama ng kanyang mga kaaway. Yun po yung larawan na binabigay ni Pablo dito. Sa madaling salita, sabi po dito, no? Gising. Gumising po ang mga mananampalataya. At sabi niya yung works of darkness na nabanggit po dito sa verse 12, ang gawa ng kadidiman ay ginagawa nito ang isang Kristiyano na hindi po akma sa spiritual na pakikipagbaka at hindi po siya handa sa pagbabalik ni Kristo. Yung mga Kristiyanong patuloy na sa work of darkness, yung sundalo na nakikipagsaya sa gabi at siya ay patuloy na naglalasing. Yun yung picture ni Paul. Tayo namang mga Kristiyano, sa ating pong buhay pananampalataya na nawalan na ng gana, wala na pong tinatawag na interes na magprogreso pa sa kanyang Kristiyanong pananampalataya, ang isang uring Kristiyano pong ganyan ay hindi magiging handa sa pakikipagbaka sa kaaway at hindi siya magiging handa sa pagbabalik ni Kristo.
At sabi ni Paul dito, no, yung ilan sa mga kasalanan na prevalent o laganap sa Romanong iglesia. And I also believe na ito din ay laganap sa iba't ibang iglesia. Tandaan natin, the Roman Church ay mas madami dyan ng mga hentil o namumuhay ng paganong pamumuhay. Kaya kinorek sila ni Paul at nagbigay si Paul sa kanila ng instruction. Itinuwid sila at binigyan ng hakbangin. Unang-una, sabi nila, hindi na kayo dapat makipagkaisa o makibahagi sa mga orgies and drunkenness. Sa mga walang tagos na kasiyahan at paglalasing. Ibig sabihin po, yung mga walang pagdidisiplina sa kanilang buhay Kristiyano. Alam na ito'y hindi kalooban ng Panginoon, nakikibahagi pa sa mga gawaing ganon. Sa mundo ngayon, ang hirap, no? Kasi minsan, malapit na naman yung Pride Month. Alam niyo yung Pride Month? At may mga pumapasok sa atin dito sa mga companies na kung saan ay nagse-celebrate ng Pride Month. Ano yun? Yung sineselebrate yung homosexuality na kinokondemn ng Bible. At may mga programs minsan dyan, ang mga kumpanya, no? Upang ang isang Kristiyano ay gipitin na makibahagi doon. Kung di ka makikibahagi doon, ay merong kang sanksyon o merong magsasuffer ka. Sadly, may mga Kristiyanong nagko-compromise. Mananampalataya na, ngunit yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, nagsasabi siya siyang mananampalataya, pero pag nagkaroon po ng kagipitan at ang mundo ay dinadala siya sa ganung klaseng pamumuhay, ay bumibigay na lang. Sabi dito ni Paul, yung mga orgies and drunkenness, yung mga paglalasing. Ang paglalasing po ay hindi lang alak. Ang paglalasing ay yung mga gawain po na anumang bagay na natatali na tayo. Yan man ay paglalaro ng games sa computer, yan man ay panonood ng mga telenovelang talagang tutok na tutok ka pero hindi ka makapagbasa ng Biblia. Ano man pong klase ng paglalasing, no? Sabi ni Pablo dito ay talikuran na natin ito, yung orgies, mga kasiyahan, na kung saan hindi nakakalugod sa Diyos, nakikisaya tayo, alam natin hindi na pala ito kalooban ng Diyos. And then sasabihin mong Kristiyano ka. Ang pamumuhay ay taliwas sa itinuturo ng Biblia. Sabi ni Paul dito, gising, Kristiyano. Gumising ka sa kalasingan mo sa mga bagay na ito. Ano pa? Sa halip po na tinatawag natin na yung tinatawag dito na sexual immorality and sensuality. Pangkaraniwan na lang kasi sa mga Romano ang makipagrelasyon at magkaroon po ng sensualidad sa hindi nila asawa. At ang linaw po ng sinasabi ng Biblia, no, na yung pakikipagrelasyon na yan, yung tinatawag po natin na pakikipagtalik ay hindi po yan sa pagitan ng dalawang taong hindi kasal. Yung sensuality, yung mga kahalayan, no? Yung pong hindi lang naman po yung tinatawag nating sexual immorality is the act, even pornography, na kung saan may mga Kristiyanong natatali diyan. Sensuality. Sabi ni Pablo, gumising ka sa mga bagay na yan. At gayon din yung quarreling and jealousy, which is yung nakapokus po sa ating sarili, na kung saan ay kontra po ito sa utos ng Diyos, na love God and love our neighbor. Ang mga pagsasaway po na ito ni Pablo ay hindi po ito exclusively sa Roman Church. Sa bawat iglesia po ay nakakapasok ang ganitong uri ng tinatawag po natin na kalasingan ng mga mananampalataya. Di ba meron po tayong Holy Trinity? Alam niyo ba na ang Christian life ay merong unholy Trinity? Ano-ano po yon? Unang-una po ay ang pagtutukso ni Satanas. Pangalawa ay ang pang-aakit ng sanlibutan. At ikatlo ay ang pita ng laman. Yan po yung unholy Trinity na kung saan ay ninanais tayong ilayo doon sa Holy Trinity. At yan ang sinasabi ni Pablo, gumising kayo mula sa inyong kalasingan, kayo nagpapahayag na kay Kristo, ngunit ang inyong pamumuhay ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. Gumising ka at ikaw'y baka'y madatnan ng pakikipagbaka at maging ng ating Panginoon. Ngayon yung mga Kristiyano po, na naligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay maaari pa ding mahulog sa pagkakasalang ito.
Maaari pong isang Kristiyano ay mahulog pa din sa isang seryoso na kasalanan. Bakit po? Dahil tayo ay nasa laman pa nga din. At yun yung nabanggit ko kanina, yung kalaban natin na yung unholy trinity. Si Satan, the world, and our flesh. Kaya ang Christian, pwede pa din niyang mahulog o malasing sa mga ganitong klase po ng kasalanan. At maging si Peter, itinuro niya po ito sa 1 Peter. Nabanggit niya po na yung pong works of darkness na ito ay galing po sa gawa ng kadiliman o yung gawa ng kadiliman ay aktibong nakikipagdigma sa ating kaluluwa. Nasa pakikipagdigma po tayo. At yung mga works of darkness na ito is actively waging war against our soul. Hindi po siya passive. Hindi po siyang naghihintay lang na tayo ay matukso at magkasala. Aktibo po ang mga works of darkness na ito na kung saan ay dinidigma tayo. Kung nakapanood na po kayo ng mga pelikula, ng mga panahon ng yung mga espada, no? Yung mga knights, nakikita nyo, di ba, mayroong silang kinukubkob na isang lugar, pinipilit nilang kubkubin yung isang kastilyo, isang tinatawag natin castle, no? Kikita natin may bumabangga doon sa kanilang gate, may nagbabato ng napakalaking mga bato, may mga naglalagay ng hagdan upang mapasok. Yung po tinatawag na siege. At yun ang picture ni Peter ay ganun. Araw-araw dinidigma tayo ng works of darkness. Tapos madadatnan tayong lasing na mga Kristiyano o mga sundalo ng Diyos. Anong mangyayari po sa atin? Kaya sabi ni Peter, even si Peter, sinusugan niya yung sinasabi ni Paul, na yung works of darkness is actively waging war against our soul. It is not passive, but it is described as waging a military campaign like an ancient siege sa atin. Yung soul po natin ang target, ang kaluluwa natin ang target ng kaaway. Ano bang laman ng soul natin? Yung mind, yung will, yung emotion. Classic example, si King David. Si King David ay naging tinatawag nating hindi mabagbantay sa kanyang kristyanong pamumuhay. Kaya anong nangyari? Naglalakad siya sa kanyang nasasakupan, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Unang pumasok sa kanyang kaisipan iyon at naglaro-laro. Nagplano na siya, paano ko makukuha si Bathsheba? At nabuo yun sa kanyang kalooban, nabuo yung will niya, yung mind niya, nag-isip, yung will niya, nabuo, ipinasundo niya si Bathsheba. At yung emosyon niya ay bumigay na. Ano nangyari? Nangalun niya. Sa kahulihan, nagpapatay pa. Ganun po ang ginagawa ng kadiliman sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi po sila nandyan lang at naghihintay tayong magkamali. Sila talaga po ay aktibo na gumagawa at dinidigma ang ating pong kaluluwa. Kaya yan po ang sinasabi ni Pablo sa atin, no? Na nasa gitna po tayo ng pakikipagbaka. Kaya anong instruction ni Paul sa atin? Ginamit niya yung instruction na ito, yung paglalarawan na ito, kung paano dapat natin gawin. Hubarin natin ang gawa ng kadiliman, kagaya ng isang maduming damit. Sabi niya doon, take off. Sa verse 12, so then let us cast off the works of darkness. Hubarin po natin ito. Bilang Kristiyano, dapat tayo magpagal. Araw-araw, na kung saan ay hubarin yung pong mga pananalita na hindi nakakapaglugod sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, araw-araw po tayo na makikidigma. Saan po? Sa mga pita ng ating laman na hinihila po tayo palayo sa kalooban ng Diyos. Araw-araw po bilang Kristiyano ay dapat po tayong magpagal na hubarin yung pong tinatawag na puso po natin na hinihila tayo palayo sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po ay magpapakakampante at titigil na po tayo sa paggawa upang hubarin ang kadiliman sa ating buhay, sa ating Kristiyanong pananampalataya, kakainin po tayo nito at tayo ay mapapahamak. Kaya as personal reflection, tayo po ba ay patuloy na hinuhubad po natin ang kadiliman sa ating buhay, sa ating isip, sa ating salita at sa ating gawa?
O hinihayaan na lang natin ang ating lumang bihis. At tayo ay panatag na sa mga gawain pong ito at hindi na tayo nababahala. The way we talk, the things that we do, how we relate to others, na alam natin na hindi nagluluwalhati sa Panginoon, ngunit hindi ka na nababahala sa mga bagay na yan. Ay isang bagay po na nakakatakot. Patuloy po na bihis, ang bihis na luma ay sinasabi ni Pablo na ating hubarin sa ating pong araw-araw, take note, araw-araw, kasi hindi natin alam kailan babalik ang Panginoon. Kaya kailangan araw-araw ang pagbibihis. Araw-araw po ang paghuhubad ng kadiliman na ito sa ating buhay. Yun po yung unang punto. Sabi ni Paul, put off the darkness. At pangalawa po, sabi dito, upang matulungan tayong mahubad ang bihis ng kadiliman sa ating buhay, kailangan nating isuot ang baluti ng kaliwanagan na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sabi po sa ating second point, putting on the light. Balik po tayo sa verse 14, basahin po natin. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire. Pag tayo pumasok po sa isang silid na napakadilim, hinahanap natin yung switch. Yung switch ng ilaw. At pag binuksan natin yung ilaw at bumukas yung ilaw, may laban ba yung kadiliman? Hindi, automatically, nawawala yung kadiliman, nakikita natin lahat, nagdiliwanag. Kaya yung kadiliman po ay hindi magtatagumpay kung tayo ay nasa liwanag. Ang Panginoong Jesucristo po ay pumunta sa mundong ito at siya mismo ay kanyang natunghayan ang kadiliman na dulot o epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Nakita ni Jesus yon. Nung siya po ay nagpunta sa mundong ito, He witnessed the darkness or the consequences or effect of sin in the life of man. Kaya nga during His ministry, siya ay mula po sa Ama sa Langit, ipinanganak dito, nagdala po siya ng liwanag sa mundo. Sabi din sa Isaiah, part din ng preaching ni Reverend Reeves, si Jesus yung light na napunta po sa madilim na mundong ito. At during His ministry, dinala niya ang liwanag sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa may sakit, pagpapakain sa nagugutom, pagbibigay ng hustisya sa mga naaapi, pagpapalaya sa mga demonyo. Yung liwanag niya ay nagdingning nung kanya pong pansamantala na binigyang liwanag ang kadiliman o epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Yun yung purpose ng mga miracles ni Jesus, to show His light. Pero alam niyo po, yung kanyang liwanag ay mas nagningning, hindi lang during His ministry. Hindi lang nung siya po ay nagngangaral at siya ay naghihimala. Lalong tumingkad po ang kaliwanagan ng Panginoong Jesucristo doon po sa tinatawag nating krus ng Kalbaryo at doon po sa kuwebang walang laman nang siya ay buling nabuhay. Doon talaga nagliwanag ang Panginoong Jesucristo dahil bakit po? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yung pong permanente na tinatawag po natin na epekto ng kasalanan ay nawala. Nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, yung liwanag po ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan ay napunta sa buhay ng mga nanampalataya sa Kanya. Kaya nga, di ba, sabi po ni Jesus during the time na nag-preach siya, I am the light of the world. Yung po yung tinatawag natin na saysay noon, siya yung liwanag ng sanlibutan, madilim ang sanlibutan, dahil ito po ay naapektuhan ng kasalanan. Kaya nga po sa kanyang pagmiministeryo, binigyan niya ng visual, parang visual aid ba? Yung mga miracles niya, ito yung liwanag na dala-dala ko, pero ang tunay po na kaganapan noon, ang kumpletong kaganapan ng liwanag ng Panginoong Jesucristo nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, na wala ang kadiliman ng paghuhukom ng Diyos sa ating buhay at nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat po ng nanampalataya kay Kristo ay hindi na namumuhay sa ilalim ng kadiliman.
Siya ngayon ay namumuhay na sa kapangyarihan ng liwanag ng Panginoong Hesus. Ang mga Kristiyano po ay nasa posisyon na siya ay tinawag na banal. Alam niyo bang ibig sabihin ng banal? Kagad kasi naiisip ng iba, banal, walang kasalanan eh. Pero ang literal po na meaning ng banal ay ibinukod. Kinuha ka na sa madilim na mundo, kinuha ko na mula sa kadiliman, inilagay ka na sa kaliwanagan. Yun ang ibig sabihin ng holy. Example po nito in the temple. Nung pinagawa ng Diyos yung temple in the Old Testament, may mga gamit po doon na hindi pwedeng gamitin sa ibang bagay. Sa templo lang. Kagaya po nung lamp. Hindi pwedeng alisin sa templo yon. Ibinukod yon. Ang tanging purpose noon ay magbigay lang ng liwanag sa templo. Ang lahat ng Kristiyano na kay Kristo ay pinabanal. Ibig sabihin, tinanggal ka na sa mundong ito at ikay inihiwalay. Inihiwalay ka na para sa ibang layunin. Anong layunin? Upang luwalhatiin ang Panginoong Jesucristo. Lahat po ng mga nanampalataya kay Kristo, wala na sa dilim. Inihiwalay na siya. Ibinukod na siya sa kaliwanagan. At yun po yung tinatawag natin na posisyon natin ngayon. Ngunit, hindi po natatapos doon yon. Tayo din po ay nasa proseso na araw-araw tayong binabago ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa kaliwanagan ng kabanalan ni Kristo. Hindi po ibig sabihin nito na hindi na tayo magkakasala dahil tayo nasa laman pa din. Sa halip ay binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan na pagtagumpayan ang kasalanan at mamuhay sa kabanalan kagaya ng wangis ng Panginoong Jesucristo. Remember, church, remember this. Huwag niyong kakalimutan to. Hindi lang ang layunin ng Diyos ay iligtas ka. Ang layunin ng Diyos ay baguhin ka at maging kahawig mo si Kristo upang ikaw ay magbigay ng luwalhati sa Kanya. Hindi lang po tayo tinawag at ibinukod upang iligtas. Tayo po ngayon ay pinoproseso niya sa kabanalan upang maging kahawig si Kristo at pag tayo po ay nandoon sa ganong kalalagayan, nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila po na ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbabago sa atin, pakinggan niyo po ito, tayo ay inaasahan na gumawa. Tayo inaasahan na magkaroon ng aktibong hakbang upang isuot ang Panginoong Jesucristo. Kanina sabi po, put off, di ba, the works of darkness. Paano po natin gagawin yon? Makakatulong sa ating if we put on the Lord Jesus Christ sa ating pong buhay. And practically, anong ibig sabihin ng idadamit mo si Kristo? Pinakamadaling pagpapaliwanag ng idadamit mo si Kristo ay sundin mo ang kanyang kalooban. Sa paghuhubad natin ng kadiliman, ay isinusuot naman natin yung liwanag ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, paghubad natin ng kasalanan, tatalikuran, pagsuot sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang kalooban na ang ating gagawin sa ating buhay. Although ang Diyos ang nagbabago sa iyo, ngunit ikaw ay inaasahan ng Diyos na mayroong aktibong pagkilos ng araw-araw na paghuhubad ng kadiliman at pagsusuot ng kaliwanagan o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bukod po sa tayo ay binigyan ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan, ay binigyan niya din po tayo ng kapangyarihan na sumunod o ibihis si Kristo sa ating buhay. At paano po natin gagawin ito? Ano yung practical na instruction dito? Kumpleto po ang Biblia. Ang araw-araw po nating pagbibihis sa Panginoong Jesucristo ay ang ating regular na pananalangin, pagbubulay ng salita ng Diyos, yung pong pakikipagkaisa sa mga kapwa mananampalataya, gaya po ng ginagawa natin ngayon na pagtitipon, ang paglilingkod sa kanyang ministeryo, at maging po yung tinatawag nating pag-aayuno. Yan po yung mga practical implications ng tinatawag natin na putting on the Lord Jesus Christ. Naalala niyo po nung bago kayo naging mananampalataya? Nung bago kayong maging mananampalataya, balikan po natin ito. Walang oras na di mo kinakausap ang Diyos. Maya't maya kang nananalangin at kinakausap mo siya. Nung bago ka palang mananampalataya, habang tumatagal yung ating Kristiyanong pananampalataya, kamusta yung prayer life natin? Andun pa din po ba yung ating pakikipag-usap sa Panginoon through our regular prayers? O nalalasing na tayo ng gawa ng sanlibutan? Yung bago tayong mananampalataya, lagi tayong nagbabasa ng Biblia at naghahanap pa ng mga gawain upang ano? Upang makinig ng salita ng Diyos.
Uma-attend pa tayo ng mga Bible study para patuloy na matuto. Kamusta ngayon? Baka nalalasing na tayo ng mga gawa ng sanlibutan. Yung ating pakikipagpisan sa mga kapwa mananampalataya. Nung bago tayong mananampalataya, gusto natin laging makasama yung mga kapwa mananampalataya. Ngunit kamusta po ngayon? Sino na ang ating sinasamahan? At patuloy pa din po ba tayo na nakikiisa sa pagtitipon ng mga mananampalataya? Nung bago po tayong mananampalataya, ang sigasig natin sa paglilingkod sa ministeryo. Ngunit kamusta po ngayon? Baka tayo po ay abala na sa mga gawain ng pang-temporal at pang-sanlibutan. At ito yung gusto kong bigyan diin, mga kapatid. Yung fasting. Parang hindi na natin ito masyadong napag-uusapan. Ano po? Ano ba yung fasting? Sa Tagalog ay pag-aayuno. Kagad, pag naisip natin fasting ay pagkain. Mag-skip ka ng meals, tubig lang inumin mo, yun yung kagad naisip pag fasting. Again, yung misconception sa fasting, hindi tayo nagpa-fasting dahil meron tayong hinihingi sa Diyos para ibigay sa atin. Magpa-fasting ako kasi may pinagpa-pray ako na ibigay sa akin ng Lord o para bigyan niya ako ng wisdom. That is not the purpose of fasting. The purpose of fasting is discipline. Since tayo ay nasa gitna po ng pakikipagbaka at tayo po ay nasa laman pa, kapag ang ating laman po ay inispoil natin, madali po tayong mahuhulog sa pagkakasala at madali po tayong susunod sa gawa ng kadiliman. Yung fasting po, food yan di ba? Pag kinakain natin, no? Kaya yung ating flesh ay mas malakas kaysa sa ating spirit kapag tayo po ay hindi nagpa-fasting. Hindi lang po pagkain yan. Ipag-fasting mo din yung mga libangan mo. Like for example, social media, pwedeng ipag-fasting yan. Ano pa? Even yung mga sports, pwedeng ipag-fasting yan. Even yung mga tinatawag po natin na mga TV programs na ating tinutuunan ng pansin, pwede ipag-fasting yan. Ibig sabihin po, supilin natin ang ating laman. No? Supilin natin ang ating laman. Bakit madali kang mahulog sa pagkakasala? Bakit ka madaling makipag-away? Bakit ka madaling mahulog sa pornografiya? Bakit ka madaling mahulog sa kung ano-anong alok ni Satanas? Alam mo bakit? Dahil mahina ang iyong spirito, malakas ang iyong laman. Yung mga makalaman po na pita ng ginagamit ni Satanas na pain sa atin ay madali nating kinakagat kasi hindi po natin dinidisiplina ang ating sariling laman. Kaya sabi ni Paul, I beat my body. Kasi bakit? Alam niya na yung kanyang flesh, yung kanyang laman, ang nagiging dahilan kung bakit madali siyang nahulog sa pagkakasala. Mahina kasi yung kanyang espiritu. So yung sinasabi po ditong put on the light of Christ ay ang ating regular na pananalangin, yung mga ating pagbubulay ng salita ng Diyos, pagsama po sa tinatawag na pagtitipon ng mananampalataya, yung pong ating pakikiisa sa ministeryo, lahat pong yan di natin magagawa kung hindi po tayo nagpa-fasting o nagdidisiplina ng ating sarili. Bakit ka antukin pag may gawain? Kasi inuuna mo yung laman. Kahit yung tulog, pwede nating i-fasting yan. Baka sobra-sobra ka na sa tulog, sobra-sobra sa pagkain, sobra-sobra sa pagdidibang, sobra-sobra sa boyfriend o girlfriend mo, sobra-sobra sa mga bagay po na inuuna natin ng higit, sa mga bagay po na dapat po nating gawin para po ang ating spirito ay lumakas. Kaya sabi po diyan, put on the light of Christ. Bakit ka bigo sa iyong kristyanong pamumuhay lately? It is because hindi ka nagbibihis. Hindi mo idinadamit si Kristo sa iyong buhay. Kung ang mga bagay pong ito ay hindi po aktibong realidad sa ating buhay kristyano, at ang prioridad po natin ay ang mga pansamantalang bagay sa mundong ito, gaya ng ating trabaho, pag-aaral, ating pong mga gawain sa tahanan, ang ating love life, ang ating mga libangan, hobbies, or worse, dahil sa mga kasalanan na dapat nating inaalis na sa ating buhay, wala po tayo sa bihis ng liwanag ni Kristo. Kagaya po ng kaninang nabanggit na sundalo
na nadatnan ng pakikipagbaka at ng kanyang general na hindi handa sa pakikipagbaka at hubad sa baluti ng kaliwanagan. Kaya as personal reflection, aktibo pa din po ba nating idinadamit ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, sa ating araw-araw na pananalangin, pagbubulay ng salita ng Diyos, pagtitipo ng mga mananampalataya, pagdilingkod sa ministeryo, at pagsusupil ng ating laman or fasting. Gusto ko po kayong i-encourage na balikan ang mga bagay na ito. Tandaan mo yung unang pag-ibig mo sa Diyos noon, na bakit nananamlay ngayon, na bakit ikaw ay lasing ngayon sa mga bagay sa sanlibutan. At tandaan po natin, mahaba ang grasya o pagpapasensya, ang habag ng Diyos, ngunit darating ang araw na may katapusan ang lahat ng ito. At siya po ay babalik, at sa biyaya ng Diyos, naway hindi niya tayo matagpuan sa kalalagayan po na lasing sa mga bagay na temporal sa sanlibutan na ito. Patuloy pa din po ba tayong naghuhubad ng gawa ng kadiliman sa ating buhay at nagdadamit ng liwanag ng Panginoong Jesucristo? Kaya nga po, ang challenge natin sa umagang ito is let us put off the works of darkness and put on the light of Jesus Christ in our daily lives for the joy of our salvation and the glory of God. Alam niyo po, kung napagtatanto natin, at maging ako din po, hindi ako exclusive, na tinatawag po natin na exempted sa mga warnings na ito. Lahat po tayo. Kung inyo napagtanto na tayo ay nasa bihis ng gawa ng kadiliman, nanamlay ang ating pananampalataya, nanamlay ang ating paglilingkod sa Panginoon, at ang ating pong tinatawag na laman ay mas malakas kaysa sa ating spirito, hindi tayo handa sa spiritual na pakikipagbaka, hindi tayo handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Gusto ko pong basahin ang chapter 17 ng ating Confession of Faith. Lahat po tayo binigyan ng ganito. Kung meron po kayong ganito, you can go to chapter 17. Pag uwi ninyo, basahin po ninyo. Article 3, yung ating Confession of Faith. Kung ating napagtanto na tayo ay isang sundalong hindi handa sa pakikipagbaka, suot-suot pa din po natin ang gawa ng kadiliman at hindi po ang bihis at baluti ng kaliwanagan ni Kristo. Let this be an encouragement to you. Sabi po sa chapter 17 ng ating London Baptist Confession of Faith of the Perseverance of the Saints, sabi po sa chapter 3, and though they may, sino yun? Tayo. And though they may, through the temptation of Satan and of the world, sa pagtutukso ni Satanas at ng sanlibutan, and the prevalency of corruption remaining in them, at sa nananatiling kasalanan sa ating pong laman, and the neglect of the means of their preservation, pinababayaan natin ng mga gawa na gaya ng pananalangin, gawa po ng pagdalo sa pananambahan o sa mga pagtitipon, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagdilingkod sa gawain, o yung pag-aayuno, yung po yung tinatawag dito na neglect of means of their preservation, fall into grievous sin, at mahulog po tayo sa pagkakasala, maaaring ito ay malalang pagkakasala, and for a time continue therein, at manatili ka dito. Maaaring nananatili tayo ngayon sa kasalanan, whereby they incur God's displeasure and grieve His Holy Spirit. Hindi po nalulugod ang Diyos at nasisiphayo ang banal na Espiritu, come to have their graces and comforts impair. Parang hindi na po natin maranasan yung biyaya ng Diyos at ang kanyang kaaliwan. Have their hearts hardened. Matigas na yung puso mo. Ayaw mo nang sumunod. Nire-resist mo na ang salita ng Diyos. Ang nakikita mo ay mga nasa kapaligiran mo at kinukumpara mo ang iyong sarili sa kanila. And their consciences wounded. At ang kanila pong tinatawag na konsyensya ay nasugatan. Hurt and scandalize others. Nakakasakit ka na ng iyong kapwa. And bring temporal judgment upon themselves. At nagdadala po ito ng pansamantala na pagdidisiplina ng Diyos. Yet shall they renew their repentance.
and be preserved through faith in Christ Jesus to the end. Ang biyaya pa din po ng Diyos ang magbabalik sa atin sa Kanya. Let us pray. Dakilang Diyos, amin pong Ama, di nagbabago, mabuti at tapat kailanpaman. Kami po na mga nanampalataya sa iyo ay patuloy pong nagpapakumbaba. Maraming pagkakataon, Panginoon, na nadatnan niyo kami. Nabihis po namin ang mga gawa ng kadiliman sa aming buhay sa kabila po ng aming pananampalataya sa iyo. Sa kabila po ng aming pagpapahayag na kami po ay nasa Panginoong Jesucristo. Ipapasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy sa biyaya at habag ng banal na Espiritu ay ibinabalik niyo po kami at binibihisan ng liwanag ng aming Panginoong Jesucristo. Amin pong dalangin, Panginoon, na ang bawat isa na naririto ay magbalik po sa liwanag na ito kung kami man po ay nakatulog o nalasing, Panginoon, ng mga kaabalahan ng sanlibutan, ng mga pagtutukso ng kaaway, o maging ng aming sariling pitan ng laman. Muli, O Diyos, binabalikan namin po ang iyong mayamang biyaya na kailanman po, Diyos, ay hindi kami pababayaan dahil po sa gawa ng Panginoong Jesucristo. Muli, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, buhayin niyo po sa aming mga puso, na kami ay maging masigasig sa pagsusupil ng aming laman at ng kadiliman sa aming buhay, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay maibihis po namin ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kagalakan sa pagsunod sa kanyang kalooban, sa pamamagitan po ng aming pakikiniig sa iyo sa panalangin, sa pagbubulay ng iyong salita, sa pag-ibig po sa kapwa mananampalataya, sa pagiging tapat, sa paglilingkod sa iyo, at lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pag-aayuno o pagsusupil po ng aming laman. Inaasahan po namin ang lahat ng bagay na ito ay iyo pong itutulong sa amin pagkat hindi po namin kaya sa aming sariling kakayanan. Kaya po sa umagang ito, muli dinadakila ka namin. Dahil mula, O Diyos, sa pagdiligtas hanggang sa pagpapanatili at hanggang sa wakas, ay naroon po ang iyong biyaya kung saan ay aming kagalakan at iyo pong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo and let us sing yung ating hymn po. Bago tayo mag-communion, isang binagong buhay.
Ay, sorry. ay walang sigla Sorry, Bing. at walang pag-asa. Isip ay lito at ito'y gulong-gulong, di alam kung saan tutungo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Buhay ko ngayon ay may sigla at mayroong pag-asa. Dahil sa ako ay binago mo, salamat sa pag-ibig mo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Isang bagong buhay, isang bagong awit, alay ko sa iyo, Panginoon. Isang bagong buhay, isang bagong awit, alay ko sa iyo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan ko sa'yo. Sa piling mo, luha ko ay pinahiran mo. Ang lungkot ko'y napalitan ng kagalakan mo. Kaligayahang hindi maibigay ng mundo ay natagpuan, ay natagpuan ko sa'yo. Tayo po ay tumuloy sa ating komunyon sa umaga pong ito. Tinatawagan ko po yung mga ushers and usherette. Sige po. Pinakamamahal na kapatid, sa banal na komunyon ng Panginoon, ito'y ating alalahanin na kanyang inibig tayo at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Ating alalahanin na ang buong iglesia na binili niya ng kanyang dugo at sa kanyang pangalan ay inanyayahan ng mga pinanganak na muli na lumakad ng karapat-dapat sa harap ng Panginoon upang makisama sa komunyong ito ng katawan at dugo ni Kristo. At gayon din naman, kinuha ni Jesus ang tinapay at sinabi, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi gaya ng tinapay ng inyong magulang na nagsikain at namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan paman.
gayon din naman, kinuha ni Jesus ang saro at matapos magpasalamat, ay sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Makakaupo po ang bawat isa at dudulot ang tinapay at ang saro. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, O Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, O Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, O Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. As we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, O Lord. Nanyayaan po ang bawat isa na tayo tumayo. Tayo po ay dumako sa ating pagkukomunyon. Muli, ang pagkukomunyon po ay pag-alaala at pag-asa ng ating Kristiyanong pananampalataya. Sa komunyon po, inaalaala natin na tayo ay iniligtas na ng Panginoong Kristo at atin naman pong tinatanaw na siya'y muling babalik sa wakas ng panahon para sa kabuuan ng ating kaligtasan.
Tayo po'y dumako sa ating komunyon. Sinabi ni Jesus, ang tinapay na bumaba mula sa langit ay hindi gaya ng tinapay ng inyong magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan paman. Kainin po natin ang tinapay. At ayon sa kautusan ay masasabi na halos ang lahat ng bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Inumin po natin ang saro. Ngunit kung tayo ay magsisilakad sa liwanag, nang gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na anak ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa kaparaanan ng biyaya sa pamamagitan po ng banal na komunyon ay pinapaalala po nito sa amin ang aming pong pakikipagtipan sa iyo sa pamamagitan po ng kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo na nagdulot po sa amin ng kapatawaran sa aming kasalanan, kaligtasan mula sa paghuhukom at buhay na walang hanggan. Gayon din, Panginoon, ito ay paraan upang kami ay mapalakas habang kami, Panginoon, ay nakikidigma sa gawa ng kaaway, sa sanlibutan at maging sa nananatiling kasalanan sa aming laman. Ay mabigyan po kami ng kalakasan na magpatuloy, na maging handa at maging masigasig sa mga bagay, Panginoon, na dapat namin gawin upang mapagtagumpayan po namin ang mga hamon na ito sa pansamantalang mundong aming kinalalagyan. Salamat po sa komunyon na ito na nagsasabi sa amin na may katapusan po ang lahat ng aming pong pagdurusa at paghihirap sa mundo pong ito, pagkat ang aming Panginoong Kristo, bawat segundo ay palapit ng palapit ang kanyang pagdating. Upang, O Diyos, kanya pong tuparin ang kabuuan ng kanyang pangako ng pagdidigtas hindi lamang ng aming espiritu at kaluluwa, maging ng aming katawan, at maranasan po namin, Panginoon, ang walang hanggan na kagalakan sa iyong presensya. Salamat po sa komunyon na ito. Kami po ay inyong mga kaaway, ngunit itinuring ninyong mga anak, kaya kami ngayon ay nasa iyong hapag, at kami, Panginoon, ay nakikiisa at kinikilala na iyo pong bahagi ng iyo pong pamilya. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin sa umagang ito, patuloy, O Diyos, na ang katagumpayan ng iyong salita at maging po ng pagkokommunyon na ito ay nagbigay po ng kalakasan at kagalakan sa amin at ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin, Ama. Lahat ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng